Kaigsunan, maayong gabi. Welcome sa ato nga series nga nagauluhan, When God Steps into Your Story. Sa samang paagi ako mo ingon kaninyo nga palihog pakilambigit kamo sa ato ang series. Ug ako nagalaom nga kini nga mga mensahe maghatod og panalangin kanimo sa imuhang panaw kauban sa ato nga Ginoo o magalig-on sa imuhang pag-alagad o makapadayon ikaw taliwala sa mga hagit sa kinabuhi nga moabot tungod kay lagi si Ginoong Hesus nakikambit man sa sugilanon sa imong kinabuhi. Karon nga gabi mao kini ang ikaduha nga gabi mga kaigsunan. Nga kini atong pagahimuon. O sa samang paagi ako kamong dapiton nga makikauban kanako karon sa pagampo sa tuyo nga kitang tanan magiyahan o mamanduan sa atong nga Ginoo. Pagampo ta. Amahan nga balaan nakas mga langit ning taknas kagabion. Among gihangyo imong presensya magauban ug hinaot nga ikaw maghatag kanamo og giuno og kahibalo samtang kami magatuon sa imong mga pulong. Salamat nga ikaw magatubag sa pagampo kay kinong gihangyo sa ngalan ni Hesus. Amen. Makaigsunan ko ning taknaa sa kagabion. Lain na pod nga atong pagatun-an karon sa series nga nagauluhan When God Steps into Your Story. Atong paghisgutan karon nga gabi ang suhito nga nagauluhan The Call of Nicodemus. Ang sugilanon ni Nicodemus atong makita diha sa John chapter 3 verses 1 to 6. Ug napagani onward makaigsunan. Pero dili lang taman sa tuyo nga dili na kayo taas ang atong pasahonon. Ang John chapter 3 verses 1 to 7 sa New King James Version nagaingon diri igsoon, there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. Verse 2. This man came to Jesus by night and said to him, Rabbi, we know that you are a teacher come from God, for no one can do these signs that you do unless God is with him. Verse 3, Jesus answered and said to him, most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Verse 4, Nicodemus said to him, how can a man be born when he is old? Can he enter a second time to his mother's womb and be born? Verse 5, Jesus answered, most assuredly I say to you, unless one is born of water and spirit, he cannot enter the kingdom of God. Verse 6, that which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the spirit is spirit. Si Nicodemus, makaigsunan, ang sugilanon sa bulang kasulatan, nga ming adto siya kang Ginoong Hesus sa takna gayod sa kagabion. Okay? O dayag sa balang nga kasulatan nga siya adunay pinasahi gayod nga tuyo kang Ginoong Hesus. Atong mabasa kini sa John chapter 3 verse 1 to 17. Unya naapod sa Desire of Ages pages 83 to 88 mga kaigsunan. So karon atong diskubrihon kinsa si Nicodemus. Okay? Nicodemus held a high position of trust in the Jewish nation. And then, si Nicodemus, igsoon, he was highly educated and possessed talents of no ordinary character. Ug si Nicodemus, makaigsunan, he was an honored member of the National Council. So, ang National Council, kanhi nila nga, naila nga Sanhedrin, sa atong kapanahunan karon mao kana ang, it is equivalent to Supreme Court. Kung atong tanawon ang economic status ni Nicodemus, mga kaigsunan, he was rich. Dato siya. And then, learned and honored. So, therefore, si Nicodemus, dili ordinaryo nga tao sa ilang komunidad kanhi, mga kaigsunan. Apan sa laing bahin, mga kaigsunan, si Nicodemus di ay, okay? Si Nicodemus, naikag kayo siya nga nakakita sa mga kalihukan nga gihimo ni Ginoong Hesus. He had been steered by the teaching of
Jesus. Unya si Nicodemus, makaigsunan, he had been strangely attracted by the humbleness of Jesus. Ingon siya, dili ni ordinaryo nga tao. Tao siya nga daghang gipaghimo nga dili ordinaryo nga mga butang. Pero hilabihan ka pagka mapainobsanon. Unya si Nicodemus, the lesson that had fallen from the Savior's lips had greatly impressed him. Ang mga mensahe nga nangahulog gikan sa ngapil sa atong Ginoo nakapa-impress niya pag-ayo mga kaigsunan. O ang nahitabo, ang resulta sa mao niya nga nakita kang Ginoong Hesus, he desired to learn more of Jesus. So tungod ani mga kaigsunan, nakapaikag pag-ayo kang Nicodemus nga muduol kang Ginoong Hesus. Makigtagbo siya kang Ginoong Hesus. Buot niya nga masinati kung kinsa si Ginoong Hesus sa iya nga kinabuhi. Igsoon ko ning taknaas kay gabihon. Mao ni ang akong sulti kanatong tanan. When you spend time with Jesus, your life will be changed. Just like Nicodemus. Sa pirmirong gabi atong gisgutan ang kinabuhi ni John ug siya nausab. Karon ato usab gisgutan ang kinabuhi ni Nicodemus. If you have a constant communion with Jesus, you will desire more of His presence. Ug ang nakanindot mga kaigsunan, He is going to fill your heart, and yet you will thirst of more of His companionship. So, ang nakanindot sa Ginoo, kung ikaw makigsandurot ka niya, uhawon ka, mga kaigsunan, o gutumon ka sa iya nga presensya apan, ganahan ka mangita niya kanunay, mga kaigsunan. So, ning taknaas kagabihon, mao kini ang hitabo sa kinabuhi ni Nicodemus. Igsoon, adunay pipila ka mga rason, ngano nga si Nicodemus mingadto kang Ginoong Hesus kagabihon. Pwede man niya bisitahon si Ginoong Hesus og adlaw, pwede siya makikita kang Ginoong Hesus og adlaw, pero ngano nga gabi adunay pipila ka mga hinungdan mga kaigsunan. Una, it would be too humiliating for a ruler of the Jews to acknowledge himself in the sympathy of a teacher as yet so little known. Daw usak ka makauulaw, ang usak ka bantugan inila nga tao sama ni Nicodemus nga makighimamat sa usak ka magtutudo nga dili ilado ug ang ikaduha makaigsunan. And should his visit come to the knowledge of the Sanhedrin, it would draw him their scorn and denunciation. Kung masayod ang iyang mga kaubanan nga naa sa Sanhedrin, makaingon siya nga, so may imong nakaon, anong nakikita kaman ni mga tawhana, nga wa man gani na record nga nakaadto og kolehiyo. Gawas pa ni ana mga kaigsunan. Si Nicodemus he was an eyewitness of Christ's mighty acts. Kung nahinumduman ninyo ni atong panahon nga nasuko si Ginoong Hesus kay didto sa templo, anaa dito ang nagdaghan nga mga nagbaligya mga kaigsunan. He was a witness of the scene when Jesus drove out the buyers and the sellers. Didto si Nicodemus niya na nga mga panahon. And he beheld the wonderful manifestation of divine power. Ug si Nicodemus, nakita niya, he saw the Savior receiving the poor and healing the sick. And he saw their looks of joy and heard their words of praise. So, tungod ani mga kaigsunan, si Nicodemus na ninguha nga makahatag siya higayon sa pagpakihinabi kang Ginoong Hesus sa takna sa kagabion. So, apan ang pangutana mga kaigsunan? What was the most profound desire driving Nicodemus to seek a personal meeting with Jesus? Ngano man gyud nga naa siya dako kaayong handom nga iyang kita si Ginoong Hesus. Ang number one makaigsunan mao ni. His purpose is to confirm if Jesus was truly sent by God, but he did not acknowledge Jesus to be the Messiah, but only a teacher sent from God. So, ang iyang pagpakigtagbo kang Ginoong Hesus, pagpakikita kang Ginoong Hesus, mao ang pagtino kung siya usabagayod ka tao nga pinadala sa amahan. Dili ang pag-ilak kaniya ingon nga Mesiyas, kay lagi, wala man siya may pasar sa estandarte sa mga Hudiyo, ingon nga Mesiyas kay sila,
naghuna-huna man nga ang Messiah nga moabot is a conqueror king and a glorious Messiah nga makapahigawas kanila gikan sa kining bondage of slavery sa Roman government. Ug ang ikaduha makaigsunan, to Nicodemus came to see Jesus in order to satisfy his curiosity. So sa gyud kaning tawhana, gusto ko nga masayod og unsa siya og ngano nga hilabihan ka dungganon ang iyang gihimo nga mga butang. Apan sultihan ko kamo mga kaigsunan. Bisan tuod maura na ang iyahang handom ug mao niyang tinguha, apan tungod kay lagi ning duol siya kang Ginoong Hesus og nangitag lakang nga siya makaabot kaniya, ang nakatahom mga kaigsunan mao, Nicodemus was being drawn to Christ. Na in love siya kang Ginoong Hesus, na napaduol siya kang Ginoong Hesus mga kaigsunan. As the Savior explained to him concerning the new birth, he longed to have these chains wrought in himself. Uy, sa diha nga nag-explain si Ginoong Hesus mahitungod aning new birth, kay giingnan man siya nga magpakatao siya pag-usab. Gani iyang hunahuna nga musulod siya taguangkan sa iyang inahan pagbalik. Hapan karon iyang nasabtan nga dili day literal nga pagkatao pag-usab sama sa pagbalik sa taguangkan sa iyang inahan. Igsoon kini nakapaghat kaniya nga iyahang dunay kausaban nga makita niya sa iyang nga kaugalingon. Igsoon ko ning takna sa kagabion. Kung ikaw o ako bitaw maka-encounter kang Ginoong Hesus sama ni Nicodemus, daghan nga mahitabo. Una makaigsunan mauni, when you truly encounter Jesus, kanang truly kanang tinud-anay gyud kamo nga nagkasandurot, the hidden corners of your soul are flooded with His light. Ang tanan nga mga natago sa imuhang kasing-kasing, madayag, mga kaigsunan, pinagi siyang kahayag. The shame you once hid, the doubts you nursed in silence, the sins you carried alone, all are brought into His glorious light, not for condemnation, but for healing. So, sa unang panahon, usap ako ka estudyante sa Mountain View College. Nagbasa ko ng libro nga Steps of Christ. Hangtod akong gibati nga, murag di naman hinon ko maluwas, kay nadayag kayo ang mga kasalanan. Hantod nga akong nabasa dito, nga kung maabot da ini sa imuha nga kinabuhi, but pasabot da ini nga ang gahom sa kaaway na wala na diha nimo. Ug tungod kay ang imong mga kasalanan, tingala man ko nga hayag naman kayo ang akong mga kasalanan, mga kaigsunan. Mao dinhi ang epekto sa diha nga ikaw adunay pakigsandurot sa ato nga Ginoo. When you encounter Christ, the old you with its failures, with its guilt and broken patterns does not simply get improved. It is reborn like Nicodemus. You receive a new heart, new desires, a new purpose. Old habits that once controlled you begin to lose their grip. Igsoon, pagkatahom kayo sa usa ka kinabuhi nga nabag-o. When you truly encounter Jesus, the selfishness that once ruled your decisions begins to melt away. You find yourself giving more freely your time, your resources, your love, not as obligation but out of overflow. And finally, a heart touched by Christ cannot remain closed. Generosity becomes your natural response to His grace. Dili na kalisod pa amuton, na ay mga lumuton, mukuot ka na lang, mga kaigsunan. Na may mga tao, God, nga, dugay kayo, pasabton. Kinhanglan pa nga, maghimo kag daghang mga sambingay, aron lang yun nga, makonvince nimo siya. Hapan, kung ikaw, usaday ka tao, nga naka-encounter kang Jesus Christ, generosity becomes your natural response to His grace. So, gikan ni atong pagpakighinabi ni Nicodemus kang Ginoong Hesus, naghandom siya og usa ka kasing-kasing nga nabag-o. Nicodemus should receive a new life from above before he can appreciate heavenly things. Naglantaw ko sa
libro ni Rainer, mga kaigsunan. Ug akong nakita din ingon diri regarding the new birth of the believer, Jesus in John 3 verse 3 and John 3 verse 7 uses the Greek word anothen, which is translated as again, but more accurately means from above or anew. It means from a higher realm, from above or from heaven. Rainer 2022, page 33. Mao ni ang giingon, mga kaigsunan. Unya si Nicodemus usab, mga kaigsunan. Kini nga kamatuoran, gitipigan ni Nicodemus yang kasing-kasing. Wala ingon nga pagkabalon niya nga si Ginoong Hesus Mesiyas di ay wala ni ingon nga diha-diha iyang gibutyag sa kadaghanan. Nicodemus hid the truth in his heart, and for 3 years there was little apparent truth. Igsoon, ako mong ingnon, panahon nga doon natay evangelism, dili basihanan ang malampuson nga pagwali diha sa daghan kaayong numero sa bautismo. Kung inyong lantaon si Nicodemus, ang kamatuoran iyang gitipigan sulod sa 3 ka tuig, mga kaigsunan. So sa ato pa, kung ikaw usa ka mensahero, naghimo sa tanan nimong masarangan sa pagbuhat sa bulaton sa Ginoo, ug doon na lamay pipila nga maihap sa mga tudlo nga mulagad sa Ginoo, ang uban naminaw apan dili nabot pa sabot nga nasayang ang mensahe. Kay sama ni Nicodemus, igsoon, natago ang kamatuoran sa iyang kasing-kasing sulod sa 3 ka mga katuigan. Hapan si Ginoong Hesus. But Jesus was acquainted with the soil which he cast the seed. The word spoken at night to one listener in the lonely mountain were not lost. Makaigsunan, si Ginoong Hesus, minggahin siya og panahon kang Nicodemus. Abi niyo ang nakatahom sa sugilanon igsoon ingon ani. Kung mugahin ka og panahon sa pagpakighinabi kang Ginoong Hesus, mugahin usab siya og panahon kanimo. Dili niya sayangan ang imong panahon. Iya kang balusan, sumala sa kasinsiro sa imong motibo sa pagduol ngadto kaniya. Kabalo mo igsoon unsay nahitabo sa kinabuhi ni Nicodemus. Pagligad sa panahon, kay si Ginoong Hesus, iyang public ministry naaraman sa 3 years and a half. Sa diha nga si Ginoong Hesus mingkayab sa langit after Christ's ascension, after the Lord's ascension, when the disciples were scattered by persecution, Nicodemus came boldly to the front. He employed his wealth in sustaining the infant church that Jews had expected to be blotted out at the death of Christ. So niini nga panahon, mga kaigsunan, si Nicodemus, wala na siya kukahadlok. Matod pa diri sa pen of inspiration, boldly, he came boldly to the front. Wa na kukahadlok igsoon. Gawas pa niya na, he employed his wealth. Ang iyang kabtangan, iyang gigamit, mga kaigsunan, iyang bahandi. O sa panahon nga siya nakigatubang na dito sa Sanhedrin igsoon, in the time of peril, who had been so cautious and questioned. He was firm as a rock, encouraging the faith of the disciples and furnishing means to carry forward the work of the gospel. Igsoon, unsay nahitabo sa kinabuhi ni Nicodemus? Primero iyang gigamit ang iyang wealth. Ug sa diha nga wa na wealth, nahurot na. Iyang means, unsay means, igsoon, unsay naa niya? Iya bakang balay, iyang kaldero, iyang luwag, iyang plato, o unsa pa man, kay means naman. Pasabot, ug unsa nalay naa niya, mga kaigsunan, iyang gigamit. Ug ang nakabibo, mga kaigsunan, siyang kinabuhi. Finally, he became poor in the world's goods. Gikan sa pagkataong dungganon, gikan sa pagkataong nga dato ang tanan, naa niya. Uy, naunsa ba? Nga pagbalis pa nun, nahimo man siyang pobre, mga kaigsunan. Hapan ang nakatahom, bisan nahimo siyang pobre, bisan pa sa kadaghang mga katuigan sa iyang pagpaningkamot, aron lamang gather ni atong nga mga bahandi, apan sa katapusan na pobre siya, apan ang nakanindot. Yet he faltered not in the faith, which had its beginning in that night conference with Jesus. So, kung doon na may pinakamatahom nga mahitabo sa atong nga kinabuhi, dili
Sa katapusan nga mawad-an ta og yuta, mawad-an kahata sa isyu sa maayong panglawas, sa kapika sa kinabuhi uon sa man, kanang mamawala ta sa kalibutan nga way paglaom ang imo ug ako nga kaugalingon. Si Nicodemus, he faltered not in the faith. Ano ni pinakatahom, mga kaigsunan. Muna nga atong tinghaon, magkinaon sa ang dagan sa kinabuhi ng kalibutan na ato lang yung tan-aon ang ihemplo nga gipakita ni Nicodemus sa unsang paagi nga masiguro ang atong pagkatinawag, mga kaigsunan. Igsoon ko ning takna sa kagabion, ako kining usbon, mao kini akong giingon sa unang gabi. The moment God steps into your story, He begins a wonderful work and gently setting aside the old you, beautifully shaping you into a new creation. Think of John. Think of Nicodemus, mga kaigsunan. Kini nga mga katawan, dunay mga kapakyasan. Sila, adunay mga apan sa ilang mga kinabuhi. Hapan, nangausab sila. Kung atong lantawon ang balaang kasulatan, na-record mga kaigsunan sa John 5:50 to 51. It was Nicodemus who stands up in the Sanhedrin and defends Jesus. So si Nicodemus nga sa Sanhedrin, mauna siya nagdipinsa niya dito. And it was Nicodemus who boldly comes to anoint the body of Jesus after crucifixion. That is found in John chapter 19 verse 39. Even when the disciples had fled. Ang mga tinun-an, nanagan, pero ni ay Nicodemus, mga kaigsuonan, adunay kaisog sa paghapla sa lawas ni Ginoong Hesus. So Nicodemus risked everything to follow Jesus honestly. So makaako ka ba nga ang imong mga kabtangan, imong mahatag kang Ginoong Hesus? Usahay sa kalibutan, nakasabutan nga hubuta sa kalibutan ni igsoon. Pero usahay doon natin kinaya nga atong hakpon ang tanan, kay natay panghunahuna nga bisan pa sa atong lubnganan, atong dalhon, mga kaigsunan. Mao ni ang tinuod nga kahulugan sa greatness. A person who holds fast to what matters most when everything else crumbles is far greater than someone who has everything and gives nothing of substance. What is real greatness? It is when you choose Jesus over comfort. It is over comfort. It is when you choose faith over fortune. Muna tinuod nga greatness, mga kaigsunan. So, mga kaigsunan ko nining takna sa kagabion. How would you like to be remembered? Mga hanaw man taaning kalibutan na sama ni Nicodemus, mga kaigsunan nga sa pagkakaroon ang atong makita, iyan na lang record sa balaang kasulatan o bisan pa man diha sa sinulat sa Espiritu Stagna. Kung ikaw, abtun sa adlaw nga magpahulay ka, how would you like to be remembered? Igsoon ko diha kang Kristo ning takna sa kagabion. Second to the last nga slides na to. The truly great people in history are not remembered for their bank accounts. They are remembered for their character, their convictions, and their contributions to something larger than themselves. O igsoon, himahinom duman dayta sa atong kinaiya, sa atong conviction, ug sa atong nga unsa man contributions. So ikaw sa di pa ka mawa ning kalibutan na, ug ako sa di pa mobalik ang Ginoo sa kung man ugaling ang Ginoo dili pa mobalik sa atong kapanahonan karon. Unsay imong ikahatag sa bulhaton sa Ginoo? Ukaha ang pagka bagulbulan ba hinuon makaigsunan diha sa pagpakiglambigit sa bulhaton sa atong Ginoo. Sa katapusan nining takna sa kagabihon ako mo ingon. You become great like Nicodemus, not by what you own. Again, you become great not by what you own, but by what owns you. So, balansihan ni pag-ayo. Kinsay naggunit sa imuhang kinabuhi sa katapusan nga mga oras o mga katapusan nga mga minuto sa dili pa ka mo pahulay. Okay?
You become great not by what you own, but by what owns you. And if it is Jesus Christ, you are wealthier than any billionaire. Iksoon si Nicodemus dato. Dunganon na pobre, apan ang nakatahom, he faltered not in faith. Ug atong makita makaigsunan, nga dako kay kausaban ang iyang kinabuhi. Sa samang paagi ako moingon, ako mong dasigon, be like Nicodemus. You become great not by what you own, but by what owns you. Magampo ta. Ginoo, salamat kayo nining ikaduha nga series. Nga niya ang mga kaigsuonan, minaw, kung naglao mi nga ang kinabuhi ni Nicodemus na himong panalangin kanamong tanan. Nga sa samang paagi, kami maghuna-huna usab unsay among i-contribute sa imong nga buhat sa tuyo ng among kinabuhi mapreserbar sama kang Nicodemus. Tabangi mi nga kami dili maghinagkog, dili mga mahimong katawhan nga hakugan sa unsay naa namo, kun dili makigbahin mi kun unsay naa namo sa tuyo nga kami mahimong mga katawhan nga malipayon, katawhan kansang kaluwasan masilyuhan sama ni Nicodemus Ginoo. Salamat nga ikaw magatubag sa imong pag-ampo. Kini mong gihangyo sa ngalan ni Jesus. Amen.